Magandang araw mga kaibigan. Magbigay tayo ngayon ng reaksyon dito sa post ng ABS-CBN News. Sabi niya, 45 key officials from Eastern Visayas crafted a joint manifesto of indignation criticizing Vice President Sara Duterte's recent tirades against President Ferdinand Marcos Jr. and Ferdinand Martin G. Romualdez, saying her actions are reckless, divisive, and baseless. Okay, so joint manifesto. Sobra 45 na local officials sa Eastern Visayas. So, governors, mayors, councilors, congressmen, galit sila kay BP Sara, and of course suporta sila kay Speaker Martin Romualdez. So, anong ibig sabihin nito? Bakit kailangan pa ng joint manifesto of indignation? Ano sa tingin nyo? Kailangan ba talaga ito? It's a ploy o it's a propaganda, pakita o baka natutuliro na sila, baka nangangailangan na sila ng saklolo, lalo na ngayon na nag-text ng Pangulo, sinadyang palabas yung kanyang text, private communication kuno, kaya lang sinadyang ipinalabas ni Katunying para malaman ng lahat na ayaw ni PBBM ang impeachment na hinahanda nila sa So, baka ito na. Kasama na ito sa strategy ng Speaker of the House calling for help. Di ba may call a friend para lalabas na maraming galit kay BP Sara. Okay, magbasa tayo ng mga comments. Dito tayo dito mo malaman ang sentimento ng taong bayan pagdating sa isang issue. Magbasa ka sa mga comments. Itong si Secretary Juan Ponce Enrile, post yan ng post na kunuhay, ang gaganda yung payo niya na magkaisa na tayo, kalimutan na natin ang divisiveness, kalimutan na dismaya, let's move on. Maganda naman yung sinasabi niya. Kailang ang tanong, naniniwala pa ba ang taong bayan kay Secretary Enrile? Nako, mga comments, hindi nagbabasa ng comments si Secretary Enrile sa kanyang mga post. Halos lahat ng comments do not agree o hindi na sila naniniwala kay Secretary Enrile. So dito, tingnan natin ngayon sa mga comments. Anong masasabi ng netizen sa mga okay, magbasa tayo. Jason Sin Rodriguez, mga officials lang kayo. Okay, hindi naman kasama ang taong bayan dyan sa Visayas, kaya wag kayo assuming. Sana mabasa ito ni Speaker Martin Romualdez. John Nalam, 45 compared sa 32 million supporters ni Madam Vice President. Totoo nga naman. Orlando De Leon, ito si General De Leon, bigyan na ng pamasko ang mga yan. Yung nagperma, may pamasko daw, sabi ni General De Leon. Tapos may nag-response kay General De Leon, alam mo yung sigaw ni speaker sa isang gathering, parang nakakatawa. Okay, Nimpa Bis Obay, sabi niya, Region 13 solid Duterte. Region 13 is Caraga Region. Matagal akong nadistino sa region nito. Jen Carter from Zamboanga City, yay! Solid Vice President Sara Duterte, go madam.
Meet Sala Barcos Napole. Officials ra jaon, hamok kami supporters ni Inday. Ano bang salita ito? Officials ra jaon, waray? O, officials lang kayo, parang gano. Rain Pan, sabi niya, we love BP Sara in Mindanao. Yes, I agree. Ang daming, nandito ko ngayon sa isang resort, kaya may may mga programa. Patayin ko lang ang sakyan. O yun, may mga programa. Kanina may programa, may mga laro sila, mga by teams. Nako, habang may contest ng cheering squad, sigot sila ng sigaw, mamaya biglang Duterte, Duterte, Duterte. Isang Christmas party ng isang parish church, Catholic parish church. Yung isang team nagsigaw, Duterte, Duterte. Tawanan nila. Ganun po kalakas ang mga Duterte dito sa Mindanao. Okay, so sino pa? Modina Di Ontong, sana, we love Duterte. Maria Bliss Canoy, from Surigao del Norte, solid Duterte po kami. Okay. Leonami Roylan Ramorosa, solid Duterte. Dali kayo, mainit sa sakyanan. Leonami Roylan Remorosa, sabi niya, solid here, OFW Duterte, kasi siya lang talaga ang totoong may malasakit sa Pilipino. Malala ko panahon ni PRRD. Nagbasa ko sa mga comments ng mga vlog ko. Sabi nila, nakakahiya ang Pilipinas. Panahon ni Pinoy, hiyang-hiya kami sa mga sinasabi ng mga amo namin, yung mga kung saan sila. Kailang pag-upo ni Duterte, purim-puri daw ang mga amo nila. Naitayo ang bandila ng Pilipinas. Naging proud Pinoy ulit ang mga OFW pag-upo ni Duterte. Kasi ang mga banyaga daw doon sa kung saan sila nagtatrabaho, bilib na bilib kay Duterte. Okay. James Iscanuela, looks like Romualdez is using a lot of political maneuvering in order to push his over-ambitious plan to be the next president. For him, money talks. He seems to be behind all political strategies of this administration. Baka mag-backfire yan, halaka. Okay, yung malala ko yung speech ni speaker sa plenary ng Kamara. Pinaparatangan ako ni BP Sara na ginagawa ko ito dahil may ambisyon akong tatakbong presidente sa 2028. That's not true. Sabi niya, sinong lokohin ninyo? That's not true. Bakit kayo namimigay ng ayuda? Be? Trabaho ba ng Speaker of the House magbigay ng ayuda? Okay lang sana kung ayuda ba na magandang kailang akap. Akap for this year, isiningit lang sa BICAM. Hindi alam ng DSWD na isingit na yung akap. 26.7 billion. Sinong nagsingit? Kongreso lang. Hindi alam ng DSWD. Ano ba yan? Tapos, for next year, siningit na naman. AKAP, hindi alam ng DSWD. Siningit lang. 39 billion. Nagalit si Senator Amy. Tinanggal niya ang AKAP sa Senado. I don't know anong mangyari sa AKAP. Kung sabi pa ni Professor Cielo Magno, ano pa itong AKAP? Campaign funds ni Martin Romualdez. So, yun na. Cheryl Hagna Lagria, Davao Occidental, solid Duterte. Alan Cabahog, taga Eastern Visayas, solid Duterte. Roel Custodio, 45 officials versus People's Republic of the Philippines. So, Jasmine Maratas Kalunsag Samson, only the officials but not the majority of the Filipinos. Lakas ng 31.5 million voters. Walter Lloyd Hondemero Lamar, sabi niya, 45 unpopular and under
performing officials. So, wala akong nakitang comment na pumupuri kay Romualdez o sumusuporta sa yung manifesto na yan. So, magising sana na kayo sa katotohanan na super dami ang mga Pilipino na nagmamahal sa mga Duterte. Hindi nyo sila kayang patalsikin o ano. Duterte pa rin ang mamamayang Pilipino.